Ang Switzerland ay tinuturing na pinakamalupit na bansa sa buong mundo at hindi ito bago. Ito ay ganito na sa mga siglo. Wala nang sumubok na sakupin ito sa loob ng napakahabang panahon. Kahit si Hitler ay hindi nagkaroon ng balak subukang sakupin ito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw ng sino man na sakupin ang Switzerland. Hindi lang ito dahil sa magagalit sila, kundi dahil kung mayroong magpasya na makipagdigma sa Switzerland, kailangan nilang harapin ang mga bomba. Hindi ito ang mga bomba sa pagsasalita na parang atomic bomb para sa iyong tenga. Ito ay mga tunay na bomba, ngunit hindi ito itinutok sa kalaban. Bagkus ang mga Swiss ay tutok sa kanilang sariling gamit ang mga bombang ito. Ngayon syempre hindi nila ibinomba ang kanilang mga syudad kung saan may mga tao. Sa halip, ibinomba nila ang kanilang kamanghamanghang infrastruktura, mga kalsada, tulay, tunnel at anuman na maaaring iisang daan sa kanilang bansa. May TNT at bomba sa lahat ng kanilang infrastruktura na papasok sa kanilang bansa. Ito ay maaaring magmukhang labis na kakaiba at totoo nga. Ngunit seryoso ang Switzerland pagdating sa pag-iwas sa mga alitan. Dahil sa mga bundok na naglalakip sa karamihan ng kanilang bansa, ikinonsindera ng mga Swiss ito bilang isang golden opportunity para sa kanilang depensang mekanismo. Ipinapakita nito na naging epektibo ito sa pagpigil kay Hitler na sakupin ang Switzerland. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nasakop ang Switzerland ng mga malalakas na European superpowers noong panahon ng kanilang pag-ekspansya ay dahil naisip ng mga superpowers na ito na maganda ang magkaroon ng buffer zone sa pagitan nila. Naging buffer zone ang Switzerland at mula noon ay naging isang neutral na kapangyarihan sa gitna ng Europa. Kapansin-pansin ang kawalan ng bahid ng pakikialam ng Switzerland sa anumang pandaigdigang samahan. Hindi sila naging NATO o EU at sila lamang ay naging bahagi ng UN 19 years na ang nakalilipas. Kahit magagaling sila sa pakikidigma, ayaw nilang makilahok sa mga digmaan. Noong unang panahon, inuupahan pa nga ng ibang bansa ang mga Swiss na sundalo para makipaglaban para sa kanila. Ngunit natapos ito nang matalo sila sa isang malaking digmaan laban sa France ilang daang taon na ang nakakaraan. Ngunit sa kabila ng hindi nila pagsali sa mga digmaan, kayang-kaya nilang magbuo ng isang hukbo ng 8,000 sundalo sa loob ng maikli at mabilis na panahon. Ngunit ang pinakamalapit sa lahat ay ang totoong kamangha-mangha. Lahat ng mga lalaking Swiss ay may obligasyon na maglingkod sa militar hanggang noong 2007 at ang mga kagamitang militar na kanilang ginamit ay kanilang itinago. Kabilang na ang kanilang uniforme, assault rifles at bala. Ito ay upang sila ay handa agad kung sakaling magkaroon ng digmaan. Isa itong sobrang talinong hakbang, ngunit higit sa lahat, ito ay labis na kakaiba. At hindi dito nagtatapos ang kakaibang kalidad ng Switzerland. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring itinatago ng mga Swiss sa mga bundok? Marahil ay ginto o pera. Ngunit ang isang bahagi ng Switzerland sa loob ng isang bundok, mayroong lihim na himpilan ng mga FA-18 Hornet na handang kumilos. Isipin mo na lang ang isang piloto ng Swiss Air Force na pinapatakbo ang mga engine ng isang FA-18 Hornet sa loob ng isang bundok, handang mag-take off at gawin ang isang sorpresang atake laban sa hindi inaasahang kalaban na posibleng papunta na sa Switzerland para bombahin ito. Ngunit hindi niya alam na nasa likuran niya isang jet fighter ay nailabas mula sa loob ng bundok para puksain siya. Ngunit dahil ito ay classified, hindi natin alam kung saang eksaktong lugar matatagpuan ang himpilang ito. Ang tanging impormasyon natin ay dahil sa ilang beses na binanggit ito ng mga sundalong Swiss sa social media. Ngunit agad silang pinagsabihan na burahin ang kanilang mga post. Ayon sa isang senior official ng Switzerland, ang pangalan at lokasyon ng himpilan ay labis na classified information. Ngunit ang tunay na kabiliwan ay ang mga kuweba at bunker sa buong Switzerland. Noong panahon ni Hitler, napagtanto ng mga Swiss na kailangan nilang magkaroon ng isang lugar na kanilang matatakasan kung sakaling sakupin sila ni Hitler. Kaya't pumunta sila sa mga bundok upang magtayo ng mga bunker at mga kuweba. Bagamat hindi ito nagamit para sa orihinal na layunin, ginagamit nila ito ngayon para sa iba't ibang bagay, mula sa pag-iimbak ng keso hanggang sa mga hotel at mga high-tech server boards para sa mas mataas na antas ng seguridad. Ngunit hindi limitado ang mga bunker sa mga Swiss Alps.
Sa loob ng mahabang panahon sa Switzerland, itinakda ng batas na dapat may bunker ang bawat bahay na kasya para sa lahat ng mga taong nakatira dito. Sa kasalukuyan, may mga pagbabago sa batas at ito ay nagsasaad na ang bawat naninirahan ay dapat magkaroon ng isang protektadong lugar na madaling mararating mula sa kanilang tahanan. Sa madaling sabi, kailangan mong mag-install ng isang bunker na makakatagal sa atomic bomb sa iyong basement o magbayad para sa pag-access sa isang komunidad na bunker at magkaroon ng espesyal na lugar doon. Ngunit ang nakakatuwang bahagi nito ay dahil hindi pa ito ginagamit at malamang ay hindi na magagamit. Karaniwang ginagamit ito ng mga Swiss bilang mga silungan para siguruing ligtas ang kanilang alak sa kaso na may atomic bomb na magpasya nga sumabog sa kanilang bansa o kung sakaling magkaroon ng kalabang may mga tank. Kung sakaling makakalusot ang mga kalaban na tank, kailangan nilang harapin ang mga tinatawag na tank traps. Ito ay mahabang linya ng mga malalaking bloke ng semento na espesyal na ginawa para pigilin ang mga tank. Kung pupunta ka sa rehiyong nag-uusap ng France, Suy-Roman sa gilid ng Switzerland, nakaharap sa lawa sa pagitan ng Geneva at Lausanne, makakakita ka ng mga milya ng tank traps na umaabot mula sa tabi ng lawa patungo sa mga bundok. May mga bahay na mga bunkers dito na ginawang camouflaged bilang mga bahay at dito nagtago ang mga kanyon na maaaring gamitin ng mga Swiss kapag sinubukan ng mga tank na magdaan sa mga tank traps. Ngunit hindi itinutok ang mga kanyon sa tank mismo. Sa halip, itinutok ito sa ilalim ng tank kung saan may kaunting panangga. Ito ay isang likas na talino, ngunit medyo nakakatakot. Gayunpaman, mas nakakatakot ang isa pang insidente kung saan binaliktad ng Switzerland ang Germany. Makikita mo ang ilog na ito. Tinatawag itong Rhine. Ang pinag-ugatan ng ilog na ito ay narito mismo sa loob ng mga hangganan ng Switzerland at dumadalaw ito sa malalaking bahagi ng kanluraning Germany at nauwi rito sa Netherlands. Nakakatakot ang ideya na binaliktad ng Switzerland na pansamantalang kontaminahin ang Rhine at sa proseso ay ang buong supply ng tubig ng Germany kung sakaling naging agresibo ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay hindi naganap, hindi sa layunin. Nakatutuwang isipin ang dedikasyon ng mga Swiss na pigilan ang anumang kalaban na mag-isip ng pagsakop sa kanilang bansa. Ngunit ang kakaiba lang ay na si Hitler ay mayroong detalyadong plano para sakupin ang Switzerland at kahit na ito ay tinuturing niyang hamon, maaaring ito'y nagawa naman. Bakit hindi niya ginawa? Mahirap itong sagutin at hindi kompletong sang-ayon ng mga Swiss at mga historians kung bakit hindi inatake ni Hitler ang Switzerland. May mga matibay na naniniwala na ito'y dahil sa malakas na puwersa ng militar ng Swiss, ang kanilang estratehiya at ang Alps ang nagligtas sa kanila. Ang iba naman ay nagsasabi na ito'y dahil sa pakikipagtulungan nila sa Nazi Germany dahil maaaring mas gusto ng mga Nazi na magbangko sa kanila kaya tinayaan na lamang silang manatiling neutral. Sinasabi ng mga historiador na pareho ang mga kadahilanan at mahalagang dahilan din ay ang hirap na dinaranas ng Germany sa Russia. Kaya't kahit na madali lang sana para sa Germany na sakupin ang Switzerland, magiging malaking kawalan ito ng resources na hindi kayang ipagkawala ng Germany noong panahong iyon dahil sa kanilang hindi magandang karanasan sa Russia. Ang pakipagtulungan ng Switzerland sa Germany ay nagdulot rin ng tulong para sa mga Nazi dahil kinakailangan nilang magbigay ng mga yaman sa Germany sa utang at hindi ito kinakailangang bayaran kaagad bilang bahagi ng kontrata. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito. Bukod dito, maaaring magbenta ang Germany ng kanilang ginto sa Swiss National Bank at makakuha ng dayuhan na pera nang hindi kailangang patunayan na ang pinagmulan nito. Sa ganitong paraan, maaari nilang ibenta ang ginto na kanilang ninakaw mula sa mga bansang kanilang sinakop. Bilang kapalit dito, nanatili ang Switzerland na neutral sa digmaan at patuloy na nakakomersyo sa mga kalyado para sa pagkain at karbon na talagang kailangan nila. Ngunit mula noong natapos ang digmaan, ito'y nagkaroon ng mga kontrobersya. Sa aking opinyon ay kung hindi ginawa ng Switzerland ang mga bagay na ito, hindi sila magiging neutral na bansa tulad ng kanilang kinikilala ngayon.
Ang kalayaan at neutrality ng Switzerland ay bunga ng maraming iba't ibang kadahilanan. Ngunit higit sa lahat, pinanagurado ng mga Swiss na walang partido sa isang digmaan ang makikinabang sa pagsalakay sa kanila, na iyan ang kanilang mentalidad na patuloy nilang panindigan hanggang sa ngayon. Bagaman hindi na sila gaanong kasing intense tungkol dito tulad noong unang panahon. Halimbawa noong 2014, sinabi ng Swiss military na tinanggalan nila ang lahat ng mga bomba at pampasabog mula sa kanilang infrastruktura. Pero sa mga bunker at tank traps, nandyan pa rin sila. Baka sakali lang na magiging kapakipakinabang sila sa hinaharap. Sa kabuuan na nanatili ang Switzerland bilang pinakamatitibay na bansa sa mundo dahil sa kanilang patuloy na hangaring manatiling neutral. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa Switzerland? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.